Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay inobliga tayo sa pagsamba sa kanyang kaisahan. So dahil dito, dapat sa isang Muslim, iwasan niya ang mga bagay na nakakasira nito. At isa sa mga bagay na talagang hindi katanggap-tanggap sa pananaw ni Allah at saka hindi mapapatawad ni Allah ang mga bagay na pagtambal sa Kanya. Kaya nga sinabi ni Allah sa banal na Quran, "Inna syirka la dhulmun azim." Katotohanan, ang shirk, ibig sabihin ang pagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay pinakamalaking kawalang katarungan. At ang shirk, sinabi ni Allah sa banal na Quran, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kung ikaw ay nagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ang lahat ng iyong mga gawain ay mawawalan ng saysay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat lang iwasan natin ang mga bagay na nagdudulot nito. At isa sa mga bagay naging kadahilanan na nag-umpisa ang shirk sa panahon ni Propeta Nuh alayhis salam ay itong pagmamalabis sa ating relihiyon. O di kaya pagmamalabis sa pagmahal sa isang bagay o di kaya sa isang tao. Kaya nga, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi sa mga ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, o kayong mga napagkalooban ng banal na kasulatan, huwag kayong magmamalabis sa inyong relihiyon. So dahil dito, tayong mga Muslim, karapat dapat na iwasan natin ang mga bagay na pagmamalabis dito sa pagmamahal. So anong mang bagay na nagdudulot ng pagtambal o di kaya pagsuway kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lang mga kapatid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.